This parcel is galing pa to sa Manila. Ito yung mga gamit ko sa Manila when I was working there. Nung nasa Cardinal ako. Supposed to be. Pasensya sa aking mga sambir. Anyway, supposed to be, itong mga gamit ko is, pagka tinawagan ako, inisip na mag-flight na ako, dadaanan ko siya sa, I don't know if this is working. Nakagaling naman. Dadaanan ko siya sa friend ko and then kukunin ko yung ibang gamit ko na pwede kong dalhin sa abroad and then yung iba ipapadala ko sa dito sa amin sa Marawi. Pero ang nangyari, tinawagan ko yung agency kung ano ba yung magiging plan ng pagpunta ko ng UAE. So ang sabi niya sa akin is, 'di ba kasi pag magka-flight ka ay yung pinaka-last na gagawin mo is magpo-pregnancy test ka. So, ang sabi niya sa akin, "Ma'am, pag tinawagan kita for pregnancy test, after 2 days pa lang magpa-flight ka na to Cagayan to Manila and then Manila to UAE." So sabi ko, "So it means hindi ako magse-stay sa Manila?" Sabi niya, hindi ka magse-stay sa Manila, diretso na yung flight mo." So ayun nga, hindi ako makakapag-stay ng Manila. So sinabihan ko yung friend ko na itong mga gamit ko is ipadala na lang yun sa GNT. And she's very nice to do this. Kasi napakabigat nito. Ganito siya kalaki. But still, pumunta pa rin siya ng GMT, pinadala niya, di ba? Bait ng ganong kaibigan, I swear. Shout out to you, Madam Chloe or Madam Jessica. Ang tawag namin sa kanya sa work is Jessica. Yun ang tawag ko sa kanya. Ang tawag naman niya sa akin is Corazon. I don't know. Yung mga may pangalan, may mga pangalan kami sa hospital na pang matanda. So, alam niya na kung sino siya, si Ma'am Chloe. So, these are my things. Yung yung iba dito, mga rice cooker, plancha, ito mga sapatos, nasa baba na, binigay ko na kayo na, kasi hindi ko naman na madadala yun. Ang ginagawa na ina, pag ganun, may mga personal na bagay akong gamit, kunwari, mga rice cooker, mga kettle, mga baso, nilalagay niya sa box, tapos nilalagay niya ng name, para kami magkakapatid, hindi kami kalibugan. Ano ba yun? Para hindi mag-mix-mix yung lahat ng gamit namin magkakapatid. So, yun ang ginagawa niya. Dinoble ko pa to. Dinoble ko pa siya kasi feeling ko kasi pag ito lang dinala ko, tapos syempre mabigat to, pag ginanong-ganon ko siya, mabubutas. So sabi ko, doble ko lang for sure. Nabutas na ako. Nakuha ko na pala yung calf ko sa sa deep, sa CHED pala, na sobrang tagal. As in, sobrang tagal kong, alam niyo ba, nirequest ko yung calf ko, nirequest yung calf ko, I think, July, mga last week of July, I think. Hindi mga mid-July. Nirequest ko siya sa school. And then, after that, akala ko, binigay na ng school doon sa CHED dito sa Marawi. Binigay din naman niya. Ang problema, may mali sa paper na tinype niya. So, binalik sa kanya ng CHED. And then, tinype ulit. So, nag-antay pa ako ng grabe. Supposed to be, diba, yung cow, siya, mga 2 to 3 months. Pero ako, nag-antay ako ng more than 6 months, I think. More than 5 months. Tsaka ako siya nakuha. At tsaka, so, grabe yung inis ko. Hindi naman sa naiinis, pero naiinis na rin. Inis na rin yun. Inis ako sobrang tagal kasi mali-mali yung pag ginawa mo yan sa sa Manila or sa ibang place na malalaking city, hindi pwede yung ganyan. Mananagot talaga yung nagkamali. Pero sa atin dito, pag nagreklamo ka, parang sasabihin lang nila, anong magagawa ko? Nakuha ko na siya, and then hindi ko na siya kayang ipa-apostle ng sarili ko kasi wala na akong time. Kasi ticket na lang inaantay ko eh. So, pag pupunta pa ako ng Iligan, Cagayan, ang mahal. Magkano pamasahe? Kinuwenta ko kasi siya, ipapa-apostle ko siya, ipapa-UAE attestation ko. So, more or less, yung UAE attestation, mga more or less 6,700. And then, yung apostle is 200 pesos. And then, syempre, pamasahe ko pa pupunta Cagayan. Back and forth, 500. Then, kakain ka pa doon. Tapos, mag-aano ka pa, yung mga jeep-jeep. Yung attestation sa Manila lang kasi dapat gawin yun eh. So, ang ginawa ko is nagbayad na lang ako ng alam mo yung sa online, tapos sila yung magpa-process ng paper mo. Babayaran mo lang sila, medyo malaki. So, yun ang ginawa ko. Nagbayad na lang ako ng, okay lang din. Sakto lang. Sa akin, sakto lang yun kasi hindi ko naman na
Kasi para hindi na ako ma-hassle pumunta ng Cagayan. Hirap pumunta ng Cagayan kasi kailangan maagang-maaga ka. 'Di ba? Kasi yung pamasahe, mahal na pamasahe. Binigyan ko siya ng authorization letter and all my documents. Pina-apostille na niya yung CAV ko. And then, kahapon, nag-file na rin siya para sa attestation. So, inshallah, after 5 working days, makukuha ko siya. Yun lang talaga yung kulang sa papers ko. Ang sabi sa akin ng agency, I can, pwede naman ako magpa-attestation sa UAE. Kaso, yung nakita ko sa TikTok at saka sa Facebook, ang mahal daw. Dito kasi, 6,700. Pero I don't know kung magkano sa iba. Mag-ano na kasi ako, mag-aanis na ako ng gamit. Final na to, ito na talaga yung gamit na dadalhin ko for UAE pala. Pero, titingnan ko muna kung babawasan ko pa to. Kasi parang feeling ko maraming gamit. Kasi, ko, ang tagal ko nang iniisip sa sarili ko na hindi ako magdadala ng maraming damit. Kasi, pwede naman akong bumili doon. Kaso, hindi ko mapigilan. Ang dami ko dadalhin. Basta hindi ko na lang dadalhin. Bahala na. Sabi, kasya ba to sa isang maleta? Yung mga sapatos pa ako sa baba. And then, yung mga aking foods. These are my, yan. Damit lang yan, wala pang sapatos. And ito yung grocery na dadalhin ko. Siguro mga worth 700 pesos groceries na aking dadalhin sa aking paglipad sa malayong lugar na walang nakakadisturbo. Alhamdulillah. So ngayon, aayusin ko lang sila. Sarang hindi ko siya masyadong aayusin. Ilalagay ko lang yung mga necessary na dadalhin ko sa doon papunta doon. Anyways, itong past few days na malapit na ako mag-flight, lagi kong pinapanaginipan na parang ayoko mag-flight. Ewan ko, talaga, hindi ko pa katigro. As in, ngayon ko lang siya nafe-feel. Dati, sorry. So, kasi, kahit hindi na ako exit, parang bakasyon-bakasyon lang ako dito sa Pilipinas. Okay lang sa akin. Pero ngayon, parang hindi ko na kaya. Naawa ko sa sinain na, wala sila kasama. Mga ganun. Ayusin ko ba to? Ito na lang. May nabasa ko dati na pag na-try mo na daw mag-Saudi or matagal ka na daw sa kahit saang abroad, parang ayaw mo na daw bumalik sa Pilipinas. I agree. As in, pag na-try mo talaga mag-Saudi, parang, or mag-abroad, parang gusto mo talagang bumalik-balik. Kasi kasi nalaman na natin yung kung gaano ka, sabihin na natin mahirap naman talaga siya, pero alam na din natin kung gaano siya kaganda. Kumbaga yung yung sinasahuran ka, and then you are nag-i-enjoy ka, and then nakakaipong ka. Ang mahirap lang talaga dun, ang kalaban lang dun is, you're not with your family. Yun lang mahirap dun, yun lang ang kalaban. Itong napansin ko, nung nag-abroad ako. Siya, pag nag-abroad ka, pagdating mo sa Pilipinas, di ba kasi dito sa atin, lalo na sa ating mga Maranao, sa ating mga Muslim, di ba after mong mag-college and mag-college, di ba after mong mag-college and then mag-work ka, after that magmamasteral ka or magsisecond degree ka or may iba ka pang iti-take na courses, yung gano'n, pwede mo siyang gawin sa Pilipinas kasi mura lang. Hindi mo kasi magagawa yun sa abroad agad-agad kasi mahal eh. Ang napansin ko kasi nung umuwi ako from Jeddah, pagdating ko dito, halos lahat ng kakilala ko na kasabayan ko nag-graduate, lahat sila nakapag-masteral na, lahat sila nakapag-second degree. Ako, nandun lang ako nag-work. Sila kasi, nagsa-study sila and then nag-work din sila. Yung parang, kung about sa education, mas marami kang magagawa dito sa Pilipinas kasi mura lang at saka convenient kasi siyempre school and then kumbaga parang malaya kang gawin yung gusto mo kasi wala namang pumipigil sa'yo unlike nandun ka sa ibang lugar na may employer ka. Kung wala ka namang employer kasi freelancer, ganun ba yun? Tawag dun? Yung parang mahaling bayad. So, hindi, at saka
ano ba yun, yung work mo parang sobrang demanding, na parang hindi ka pwede mag-absent, hindi ka pwede mag-ganito, hindi ka, may mga ano din, may mga company na ayaw nila na, ano, ayaw nila ng ano, yung parang nag-work ka, tapos nag-aaral ka, parang nilang ganun. I don't know. Kaya sabi ko, kung hindi pala ako nag-Saudi, baka nandito ako sa Pilas, nakapag-masteral na ako, nakapag-second degree, yung mga gano'n. Kaya nung umuwi ako dito, after nung nasa Jeddah ako, na umuwi ako dito sa Pilipinas, talagang pinush ko talaga na may ma-enrollan ako. Nag-enroll ako ng ano, yung certificate for teaching, nag-enroll ako ng Sharia, nag-experience ako agad ng ibang field kasi sabi ko, baka may time na bumalik ako ng sa abroad, at least may natapos na rin ako dito. Hindi yung nag-work, hindi yung work lang. 'Di ba? Gusto ko yung gano'n. I'm gonna show you this. Itong pajama na 'to, tatlo sila. Actually, apat 'to eh. Hindi ko na makita yung pang-apat. Pang-apat kasi parang color niya is sage green. Sage green or sage lang ba? Ito, once ko lang nagamit. Ito, once ko lang nagamit. Ito, hindi ko pa siya, once ko lang din ito nagamit. Yung green, hindi ko pa siya nagagamit. Ganda ng ano niya, oh. Oh. Sobrang ganda nito as in. Bet na bet ko siya. Para siya mamahalin. Oh, ganda. Ito yung may bulsa siya. Lahat ng may bulsa. Pwede siyang pang-jogging and ginagamit ko din to sa school. Nasusuot ko to nung Sharia ako. Iniisip ko kung dadalhin ko ba siya sa abroad. Kaso, siguro dadalhin ko lang 1 or 2. Kasi pwede naman na akong bumili dun eh. Siguro baka bigay ko na lang 'to sa pamangkin ko, sa kapatid ko po. I don't know what. Lagay ko na lang, hindi ko siya ilalagay dito. Siguro ito na yung last na abroad ko. Inshallah, ito na siya. Ito yung last na abroad ko. Kasi, gusto ko na magpahinga. Totoo, gusto ko na magpahinga. Yung ano, siguro pagdating ko doon, mag-ipon na lang ako ng totoong ipon. Talagang mag-ipon ako. And then, um, magbi-business na lang ako inshallah pagdating ko dito. Yun lang naisip ko. Kasi wala naman ng way para makapagpahinga kayo kundi mag-business. Yung business parang mahirap din naman. No? Wag na nga lang ako sa Saudi. Isa ko. Yung about sa, ano tawag dito? Mga, mga food.